Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan, Kabayan Virgo. This reading is for you. Tingnan natin na yung 40 days bago matapos ang year 2024. Virgo, may papasok kayong pera. Pera or regalo ata yun. Parang ganun. You will receive something valuable things. Kanya. Hindi ko alam ko. Pero kung magkano, hindi ko alam. Pero may papasok kayong pera. Virgo. Maraming salamat muna sa mga subscriber nyo, subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat na sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin, all the details is nasa baba ng video na ito. Lesson to be learned daw Period of frustration. Yung period ng frustration mo, kailangan mong ma-lesson dun Kung ano man yung sitwasyon, we need to learn. Siyempre, tama naman. We need to learn. Maraming salamat sa mga nagpa-personal reading. Nasa baba yung yung all the details para sa personal reading. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maaring nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Napakarami yung energy sa mundong ito. Kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. Okay? Virgo. 40 days bago matapos ang year 2024. Maybe connected ka ba kay Leo? It's time to act. Thank you. Yun talaga nabasa. It's time to act. Virgo, tandaan mo, is 2025 is entering, no? Para kay Virgo, please show me. Yung mga ibang stress mo is, it's possible na matatapos na siya. Para kay Virgo, 40 days bago matapos ang year 2024. Please show me, show me, show me. Gawa tayo ng 6. Wow, the good news tingnan mo, di ba? Okay. Maring may makaka-receive ka or may tutulungan ka, ganyan. Kasi may homeless tayo. We have the fire. Okay. Strong emotion, passionate love, or hate. Yeah. Ingat ka lang din, siguro yung iba sa inyo, may mga gagawin na kayo na fashion nyo. Yan. May mga, also this passion and fire kasi is also the, something, addictions in life. Ganyan. Addiction. Halimbawa, na babae, na lalaki, palagastos, ganyan. No? May mga gagawin kayo siguro na magiging super emotions. Either this money or karelasyon, ganyan. Mga pagkairita or mag-aaring iba sa inyo is baka magiging moody kayo, no? In a part ng 40 days, yan, baka magkakaroon ng mga moody type, no? Na dahilan ng isang tao, ganyan. Or dahilan ng situation mo. Kung ano man sitwasyon niya. We have the mice, discord among friend or family. Diba? Ito yun. Baka ito yun. Ingat ka lang. Baka may mga daga sa sa bahay nyo. Ingat ka lang din. No? And they have tiger. Doing something risky. Taking a chance. Yan. Kung susubok ka ng mga bagong o susugal ka, no? Para sa ikakaganda ng buhay mo. Hindi ko naman sinabi magsugal ka. Kumbaga, susugal ka sa hamon ng buhay. Kumbaga, wag mong paairalin yung pagiging fire or yung pagiging moody o alisin mo tong fires na situation. No, either this is a love or may hate mo yung situation or yung mga, kasi magiging masyado ka magiging strong emotion ka when it comes to a fire yan. Baka magiging magagalitin ka, no? Ingat-ingat lang din, no? Yung mga magiging magalitin. Kasi baka maging ikaw is mice, ganyan.
try a new things, ganyan. Mag-ano ka ng mga makakapagpalibang sa'yo, ganyan. Also, the fire kasi is may mga gagawin ka siguro na isang situation mo sa buhay na, yun, moody or magagalitin na mga activity, ganyan. Siguro may mga gagawin kang activity or may mga ginagawa or may gagawin kang activity or ginagawang activity na hindi siya na reresolbahan or hindi siya nagiging maganda yung outcome. Yan, kaya medyo maaring ito is mainis ka or mairita ka, no? Ang nakakatakot naman yung card mo. You have the Pax, so resourcefulness, especially in a business. Mag-ingat ka, no? When it comes to a fox kasi, nakita ko to, may tao dito na maaring mangling-lang sa'yo, no? Maaring ko is magoyo, madaya, baka may manghiram, tapos hindi makabayad, o kaya kung papasok ka, or baka eto yan, no? Diba? Baka may bata, lalaki, kung sino man siya, no? Yan. O friend man yan. Baka mayroong situation na pag-uusapan nyo is pera, tapos maiinis ka, ganyan. Maiirita ka, no? O kaya, when it comes din dito, baka basta related ito sa money. Related sa money. Yan. Baka ito yan, magiging mais yan. Basta maging alert ka lang, no, dito. No? Baka meron kang makasalamuha bago man yan o kakilala mo na yan, makasalamuha mo tong si Fox, diba? O we have the new home or new attitude. Yung sinasabi rin, tingnan natin, a broken bridge. Hindi magkagatayan mo. Yan, okay, a broken bridge, meron, when it comes to a new home, no, kung hindi mo pa iiralin yung itong fire na to, yan, and you will start a new beginning, or magkakaroon ng iba sa inyo is, kumaga, magiging calm, ganyan. Di ba ang fire is parang naglilihap siya. Kung magiging calm ka, pero is calm and smart, yan. Magiging okay ang lahat sa'yo. So, basta wag kang kay Fox. Tsaka, ito rin yung mga paglilinis. Paglilinis ng bahay, paglilinis ng mga hindi kailangan, entering 2025, yan. O kaya paglilinis ng situations in life. Halimbawa, wala kang naipon. Ngayon, this time, mag-iipon ako. Para alam ba, umpisahan mo na siya by starting 2025 yan para merong kang mabunot, diba? Pinupong anak si mami Yan. Ito is mga paglilinis. Yan, paglilinis ng bagong attitude mo, hindi na ako magiging moody. Yan. Ano ba yun? New Year resolution mo. Yan. May magkakaroon ka ng gano'n. Ng iyong mga New Year resolution. Baka iba sa inyo is lilipat kayo ng bahay o kaya magpapagawa kayo ng bahay, may papaayos kayo, mga ganyan, no? And we have the broken ring, ang successful outcome to a problem. May mga problema na part ng buhay mo na kailangan mo talaga is gawin to, no? The new home and the new attitude, no? Kasi para maresolbahan siya. Yung siguro sa ibang parte ng buhay mo, hindi magiging successful. Halimbawa, sa health mo, sa pera mo, and kailangan mo talaga na targetin yung goal mo, no? Kailangan mong targetin ngayon yung goal mo para magkaroon ng good news. Huwag kang mag-hesitate, no? Huwag kang malito or kasi magkakaroon ka ng pagkalito or pag-aalala rin, no? Huwag kang mag-alala at huwag kang malito. Kailangan is target to your goal. Ano ba yung goal mo? Ano ba yung New Year resolution mo this time, di ba? Para, kumbaga, itong si Broken Bridge is mabuo siya, di ba? Kumbaga, ayan, new home and ano na, o yung pagiging sneaky person mo, o kaya there is someone sneaky person, yung pagiging ganito mo is, ano mo na, diba? I-change mo. Ganyan. Kumbaga, ano mo na siya, abandon the old version of you, no? Sa nakita ko dito. Yung iba sa inyo, yun nga, magkakaroon ng pagkalito o indecision. Ganyan. May mga didesisyonan kayo in a 40 days, no? Siguro dito na nga yung papasok na dito sa new home at saka sa new attitude, ano? Sa nakita ko dito, kung kayo is nagkakaranas ng mice or within the fire and the fox, then ang nakikita ko dito, kailangan nyo talagang, you need to doing something, no?
risky kasi there's a chance na maaring ito is um, magkaroon ng good news, di ba? Kumaga, make a new idea, di ba? Mag-isip ka ng mga idea. Yan, baka maiba sa inyo is magkakaroon na kayo ng idea, mga goal. Tatargetin nyo na yung goal nyo this time. And then also, try to reminiscing the past situation, no, relationship man yan, or yung mga sitwasyon mo na pinagdadaanan mo when it comes dito in the fire, no, o kaya dito sa mga broken bridge na yan, no, reminiscing the past. And para maisip mo rin at ma-target mo na, ay, the past, hindi ako gano'ng nakapag-ipon ng pera. Lahat lumabas. This time, kailangan is yung susulat ko na yung mga yung budget ko, di ba? Susulat ko na yung ganito, kailangan. Yung maggawa ka lang ng memo, ng kahit na notebook, di ba? Alam mo ba, January, February, March. Kasi dati ginagawa ko yun. Dati yun. Dati yun. Ginagawa ko yun. January, March, hanggang December yun. Di ba? Iba yung mga kuryente, tubig, ganyan. Tapos ilalagay ko yun, tapos ganun. Tapos January, February, March, April, ganun. Tapos talagay ko yung January bill. Tapos yung mga bills, tapos titingnan ko yan. Ala, naku, February, tumaas yung bill ko. Yung mga ginaganon ko yun. Tapos yung ano rin, yung sa budget. Minsan, dati nagganon ako eh. Kasi nag-ano ako dati, ano ba yun? Sangmangyen budget. Ganon. Na pagkain in 1 month. Nagganyan ako dati. Ang dami ko try yan. I-try mong mag-ano ng ganyan. Try to reminiscing the past. Ganyan. Maaring yung iba rin sa inyo is this 40 days, marireminizing mo yung mga the past memories mo, the good and the bad things yan, maaalala mo yun. No? Tapos sa iba naman dito is, maaring may mga maaalala kayong mga tao in the past, ganyan, no, na gusto nyo na baka makipag-communicate sa inyo, or ikaw, baka mag-reach out sa'yo, yung mga ganun, no, sa nakita ko dito. May mga gagawin na kayo. Baka iba dito is also the reunion. Also the communication and the reunion. No? Ang nakikita ko dito. Baka in 40 days. O kasi 'di ba December na, 'di ba? O 'di ba? 'Di ba kapag mga December baka may mga dumating na ano, Ninang, Nino. Patay ko, tago ka na. Sabihin mo, ay nako po, sorry inaanak. Mga inaanak ko, ako'y homeless. Yung mga ganun, di ba? Yan. Kasi marami makipag-communicate sa'yo. Marami makipag-communicate sa'yo. In a 40 days, tada mo, Christmas and Happy New Year is darating. Yan. Maghanda-handa ka na. Siyempre, you will receive a good news, di ba? You will receive a good news. Yan, magkakaroon ng mga encouragement and miracle and surprise. Sabi ko nga sa'yo, di ba may papasok tayong pera? Yun na nakita ko kasi, may papasok. Kasi habang nag-ano ko kanina, before ako mag-ganito, may nakita akong money. Dalawa siyang money. Basta may papasok na money sa inyo, either may papasok na money sa inyo, or valuable things. Yan, may mga good news. Yan, there's a miracle nga, yan. May miracle pa rin na, baka dito na pumasok si new home and new attitude. A good news kasi to. This is a good news. Yan, kumbaga magkakaroon ng mga, calm environment, calm family, happy family, ganyan. Yung magiging, payapa na yung takbo ng buhay mo, ganyan. Kung ano mang good news is to, yan, we have to thankful. Pero, hindi yan mangyayari kung hindi ka makakaisip ng idea, syempre. Kailangan mo talagang umisip ng idea. Diba? Dito. Iba sa inyo, siguro, also in a 40 days, maraming idea ang papasok sa iyo. Ideas, goal, yan. Yan, magkakaano siya, magkakasama siya, diba? Magkakatugma. And also with it comes to homeless din kasi ang nakita ko dito, yun nga, siguro you are reminiscing the past na mga nangyari sa'yo, and then because you are homeless or kulang ka sa budget, may mga mangyayari na sinasabi ko sa inyo na mag-ingat kayo because we have the folks, diba? Yung mga nangyayari niya, mag-ingat ka, baka talaga mawalan ka ng pera this time. Yung mga utang-utang, yan. Okay lang naman mangutang, di ba? Basta babayaran. Kaso ang nakita ko dito is hindi siya magbabayad. Baka yung may utang sa iyo, hindi pa rin nababayaran, ganyan, no? Kumbaga, darating ka sa time in a 40 days na maaring magipit ka sa pera. Lalo na pag dumating yung mga inaanak mo. Yan.
baka maano ka. May mga sitwasyon din na hindi man ito sa pera, may mga sitwasyon pa rin na still magfi-fail siya, no? Baka baka yung pagiging mainisin mo, mairita ka, yung mga magagalitin ka, ganyan, no? Baka imbis na sasabihin mo magiging calm ka na, bubuhusan ko na ng tubig to, pero hindi pa rin siya matutupad. Yung mga, may mga failure pa rin. Kung ano mang failure yon, I hope hindi naman ganun kalaki, no? Kung saan man yan. Tingnan natin ang ano pwede kong malaman kay hesitation? Saan? Pwede bang ano? Saan po? About? Ano yan? Anong the Six of Pentacles? Okay. When it comes in 40 days, andito pa rin yung mga kapagkalito mo, no? Kasi may mga problema pa rin or struggle or problem or may mga situation pa rin na pagdadaanan mo na related to your responsibility or sa trabaho, no? Sa nakita ko dito. Andito pa rin yung maaring may mga responsibility ka or may mga sitwasyon na dapat mong tapusin. No, may mga naumpisahan kang isang sitwasyon na kailangan mong tapusin. You need to give effort and give hard work doon sa sitwasyon na yun. Kung ano man sitwasyon, huwag kang malito. Kasi nakikita ko dito is pag-iisip, in 40 days, mag-iisip ka daw ng mga bagay na para matapos yung mga problema mo. Yung mga responsibility mo, yung naumpisahan mo na dapat mong matapos, ganyan. Mag-iisip ka daw nun, no? May mga iisipin ka daw every night, no? Sa nakita ko dito. Kumbaga may mga paghahatol ako na nakikita sa iyo na kasi we have the goal katabi kasi sa goal. May mga paghahatol na gagawin mo na decision na okay, fine. Ganito na ang gagawin ko this time. Ganyan. Kailangan kong i-develop itong sitwasyon na to, kailangan kong bigyan ng hard work itong sitwasyon na to, ganyan. So, kailangan ng ma-perfect ito bago pumasok ang 2025. Ganyan. May mga i-develop ka sa iba sa inyo, may mga i-develop kayo, o kaya may mga pagpupukusan kayo para matapos yung mga problema or struggle in life o yung mga burden na yun. Bibigyan nyo na daw yun ng solution, ng effort, no, sa nakita ko dito. Kumbaga, kung ito sa pera, o kaya sa relationship, o kaya sa kung ano man sitwasyon, you try to make it balance na ngayon, no? Kung dati is nagiging nagiging mas mabigat yung kaliwa, 'di ba? This time, magiging siya 50-50. Nababalansehin mo na yung situation mo ngayon sa pera, hindi ka na gaano magagastos. Halimbawa lang ganyan, magtitipid ka na, kailangan ganito na. Magkakaroon ka ng budgeting this time. O halimbawa sa relationship, yung ikaw palagi na lang, relationship man yan, family, kapatid, kung ano man relationship yan, a foundation, na dati is ikaw na lang yung bigay ng bigay at understand, ganyan. This time is magiging na kayo, 50-50 na. Kumaga, gagawin ko yung part ko, gagawin mo yung part mo. Ganyan. Ganon din sa relationship. You try to make it balance yung situation this time in a 40 days para masolusyonan yung mga problema or mga pagdadaanan mo. This is a decision making, no? Sa nakita ko dito. Pag-iisip ng mga decision making na marusulbahan yung mga bagay-bagay na sitwasyon mo. Anong goal? About what's a goal? About saan? Bakit? Ano yun? About? Okay. Okay, ang goal in 40 days, ang magiging goal mo ngayon is you take your responsibility or
magiging more on practical ka na, no? Sa nakikita ko dito. Handito na yung sitwasyon na magkakaroon, you follow your heart in a good way and you look to the future. May mga gagawin kang mga sitwasyon. Kumbaga, this is a decision making, ano? Sa ngayon kasi is nakikita ko na sa'yo na you will jump to your passion or may mga gagawin kang sitwasyon o decision making in life na ang gagamitin mo na ngayon is yung utak mo, no? Sa nakikita ko dito, sa pagdidesisyon this time. More on practicality, you starting na, this a renewal to yourself, no? Ganyan. Kumbaga magkakaroon ka ng mga development sa sarili mo, magpo-focus ka na sa pera mo, magpo-focus ka na sa sarili mo, actually, to renew, no? Kaya, kumbaga magkakaroon na ng creativity, ganyan, na ganito na ang gagawin ko this time. Lalo na when it comes to money, no? Kung kayo medyo naghihirapan sa money, no? Andito na yung yung goal nyo na malalaman nyo na daw yung purpose nyo. Kumbaga, yung destination nyo in the future. Kasi mag-iisip na kayo magtiting na kayo dito ng future. May mga gagawin na daw kayo ng creativity, opportunity, na mga pagkakaperahan, ganyan. Kumbaga, handun din yung pera na i-value mo na siya, no? Mas mag-iipon ka this time sa nakikita ko dito kasi it's more on future itong nakikita ko. Magiging devoted ka na this time, no? Magiging devoted ka na this time sa mga opportunity na darating sa buhay mo, yung mga gagawin mo activity, ganyan. You're creating yourself in a new you, kumbaga, dito sa nakikita ko, no? Kumbaga, dito ka na rin sa pagkakaroon ng pagiging totoo, ganyan. Magiging loyal ka na rin. And you want to secure your, you want to secure your future dito. Lalo na kung ito is related sa sarili mo and sa pamilya mo, sa nakita ko dito. Nakita ko rin dito is yung pag-aalaga sa sarili, no? Titingnan ko pa nga kung ano yung nakita ko dito. Pwede ko malaman siya. Tapos na to? Ten of Pentacles. So, wow, ang ganda. And the Ace of, sword. Ibig sabihin, nandito, may mga gagawin ka na talaga. May mga idea ka na gagawin. Kumbaga, you will take, a promises to yourself na magiging stable yung stability mo, yung family mo, with a good health, yan. Andun na yung goal mo, health, a good foundation, practicality, happy family, andun na to. No, kumbaga, you will find this time kung ano talaga yung purpose mo sa buhay mo. No, kung ano talaga yung goal at destination mo this time. Yan. Meron ka ng mga expectation na magiging okay ang lahat. Yan. Lalo-lalo na when it comes to your money, masyadong ang nakita ko this time kasi may paglago when it comes to money. No? Kasi it's a renewal na to. No? May nakita rin ako dito na mayroon akong nakikita na may makikipag-usap sa'yo. May makikipag-usap. Related ito to a money. Hindi ko alam kung ito is a mana, parang ganun, parang mana. No? Or handito yung pag-aalaga mo or vice versa. O kaya handito yung pag-aalaga mo sa family mo or sa may matanda kasi ako nakita eh. Relatives o matanda, parang inaalagaan mo siya or sinusuportahan, parang gano'n sa nakita ko. So, may bata rin ako nakikita dito, no? Iba sa inyo, may anak kayo, isa? Yung iba siguro isa anak. May mana ako nakikita. Siguro may makipag-usap sa'yo kasi may ibibigay sa sa'yo. No? This time kasi, in a 40 days, there's a prosperity ako nakikita sa'yo. Yung wealth mo is magiging okay siya.
magiging okay siya this time. There's a growth when it comes to a money. Pero sinasabi dito, if you create yourself at malalaman mo yung purpose at yung destination mo yung goal mo may growth sa money mo. Yes, there's a growth. Angat yung money mo in 40 days. Kailangan mo lang talaga na mag-umpisa, no? Nagpakatotoo ka rin. Ano yung memory kay Virgo? Tapos na to? Thank you. About saan? Anong mangyayari? Paki-explain. And we have the sun. Oh, we have the sun, no? Ibig sabihin, in 40 days is may mga wish come true ako na nakikita na makakamit mo na this time, no? May mga happiness, abundance, makakaramdam ka na raw ng freedom sa ibang aspeto ng buhay mo. Also, the recovery when it comes to your health, no? Or kung sino may mga health problems sa family mo, this time is magkakaroon ka na ng recovery. May mga wish come true at may mga yung manifestation mo, may manifestation ka na makakamtan mo this time, no? Lalo na when it comes to a house. Oh my God, may house. Ba't may bahay? Nagpapagawa ka ng bahay? O bibili ka ng bahay? May nakita akong gano'n. May getting together. Siyempre ate, 40 days yun eh. May mga, talaga, celebration yan. May nakita kasi akong celebration, no? Celebration, happiness, enjoy, and fun. Parang may achievement ako nakikita sa'yo, no? In 40 days, you have an achievement na kahit malaki man o maliit yung goal na yan, you have an achievement, you enjoy the fruit of your labor and success in 40 days, Sabi ko nga sa'yo, may papasok sa'yo eh. May papasok sa'yo. Also, there's a family unity, reunion, coming home, may mga surprises or parties man your event, o kaya naman may mga pupuntahang married, wedding, ganyan, nakita ko. O sa iba dito, community or teamwork, kanya. Kumbaga, in a 40 days, there's a success, prosperity, stability, and security ako nakikita sa'yo. Di ba doon pa lang, umpisa pa lang naman tayo, maganda na yung card mo sa akin eh. And when it comes to a memory, ako nakikita dito, and yes, there's a communication sa iba, ako nakikita dito na meron ka daw marireceive. You will receive a message. Hindi ko alam kung in front or a message from kaibigan or malapit sa puso mo, no? Ganyan. They will give you something. Na maaring a love of support, a gift, ganyan, no? Ang nakita ko dito, andito rin yung lang to, malapit lang to sa'yo. Malapit to sa'yo. Maaring sa anak mo o sa kaibigan mo. Wala siya sa ibang lugar eh. Hindi ko nakita na nasa ibang lugar siya. Maaring ito is magagaling sa asawa mo. Ganyan. O kaya baka ikaw ang magbibigay, no? Sa nakita ko dito. You will receive something dito, no? And then sa nakikita ko rin dito, merong mga didesisyonan ka na this is a decision making na to eh. Magkakaroon ka ng decision making this time na related to situation na hindi pa natapos in the past. May unfinished business akong nakita kasi. May unfinished business akong nakita na dati is gulong-gulo ka, no? Sa ngayon, nakikita ko dito na magkakaroon ng kaayusan this time. Kasi we have the sun din kasi. Kumbaga, kung may tao na nagkaroon ng pagkakasala sa'yo or vice versa tayo, ganyan, may nakikita kong apology this time, no?
baka nga may communication ako nakita. Apology or may ibibigay siya sa'yo. Ganyan. Or maaring they try best, hindi man siya magsalita sa'yo ng apology, ipaparamdam niya sa'yo na they feel sorry. Ganun nakikita ko. Or hindi yung pagpapahalaga sa nakita ko dito. Dito kuhanin ko nga to. Anong pwede ko malaman kay ano? Ano? Saan? Saan yun? Ay, iba sa inyo, magkakaroon kayo ng new beginning of awakening. Kumbaga, ito yung, ano, yung mga dati magulo isip mo, ganyan. Yung mga dati nagkakaroon ka ng mga problema, di ba? Kumbaga, dito yung mga crisis in the past, mga distraction na nagkakaroon ng distraction, yung mga maybe crisis, calamity, ganyan, di ba? Ang nakikita ko dito. Yung mga part na yun daw, hindi pa yun tapos. Pero, may mga hindi pa natatapos na para masolusyonan. Pero, nakikita ko sa kanya dito na kahit na may mga parte ng aspeto ng buhay mo na hindi pa totally nare-receive or na-achieve, kailangan mo pa rin daw try to make it balance yung situation mo ngayon. No, kasi ngayon nakikita ko dito kung this is related to a house, halimbawa, hindi pa nagsasucess yung bahay mo na matapos, mapagawa, ganyan. Ano, okay lang daw yun ang sinasabi dito. Kumbaga, kailangan mo kasi ngayon is balansehin yung meron ka. Halimbawa, sa pera mo, kailangan you need to balance. Kumbaga, may mga dapat ka pa daw kasi unahin muna sa ngayon. Unahin mo daw yung mga priorities mo muna, yung mga ibang task mo, yun muna ang unahin mo, no? Sa nakita ko dito, ang sinasabi dito. Kaya, kumbaga, magkaroon ka ng transformation. Ganyan. Para pagpasok na 2025, magkaroon na ng new beginning sa buhay mo. No? You need to learn. Learn from the past din ang sinasabi dito. Bakit hindi siya natapos? Anong nangyari? Wala kang ipon na pera, halimbawa. O bakit wala kang ipon? 'Di ba? Ibig sabihin, hindi ka nagtabi ng kahit na mga 100 o kaya 500 o kaya kahit 100 pesos na lang every sahod mo, ganyan. 'Di ba? Ibig sabihin, this time, you need to learn. 'Di ba? Example lang 'yun. You need to learn from the past. No, kumbaga kailangan sa ng mga life-changing na decision mo, ng transformation, magkaroon ka ng self-evaluation, ganyan. Kailangan you need now na maging aware ka ngayon sa mga gagawin mo this time. No, sa nakita ko dito. Para daw mag-success ka na this time. Kasi sa ngayon, kailangan mo daw din magpakatatag. Kumbaga, you need to value and magkaroon ka daw ng logic organized, ganyan. And kailangan, you need to focus. Kailangan mo na daw mag-focus talaga to your target, di ba? Alalahanin mo dito. Kasi the memory also is the learning from the past memory. The good and the bad things, di ba? Kailangan, isipin mo na daw yun this time. Yung makaalalahanin mo yung mga hindi pa nag-success na mga unfinished business mo, yan, baka alalahanin mo. And this time, kailangan mo daw na maging aware na at magkaroon ka ng logic organized to yourself. Para this time, di ba, ma-achieve mo na yung mga manifestation and desire mo, yung mga gusto mo ma-fulfill in life. Yan. Magkaroon ka na ng organized na mga plano, decision. No? Kumbaga, kontrolin mo na yung mga bagay-bagay. Magkaroon ka na ng mga rules o mga new beginning of rules, kanya, decisions, kanya. And may nakikita ako doon na document and papers. Hindi ko alam why, kung saan yun. Siguro baka dito yun, kung ano man yun, territorial or something, kontrata. Hindi ko alam parang mayroon ako nakitang papers and documents. Tingnan natin ang good news. Ano po ang good news ni Virgo? Uy, may good news ka in 40 days. Pwede po namin malaman kung ano yung magiging good news. Page of Pentacles, Okay.
Ano yan? Tapos na to? About? Um, anong ano to? Okay. Ang good news sa'yo is, merong, ang good news kasi sa'yo is in a 40 days, magkakaroon ng recovery when it comes to your money. Yes, magkakaroon ng, kung dati, ang dami mong frustration, parang ang daming painful na sitwasyon, hindi man siya money, no? O mga sitwasyon mo sa buhay because of the frustration, of the painful, ganyan. May mga sitwasyon na mga kayos nagpapadoktor, or may mga na-confine man yan, or na-paralyze, something. May mga sitwasyon na negative in the past, sa nakikita ko dito. This time daw is, marirelease mo na daw iyon, no? Sa nakikita ko dito. Kung dati is yung pera mo is not stable, ganyan, this time daw is magiging okay na siya. Yun daw yung magiging goods. Kumbaga magkakaroon na siya ng pagsasaayos. Kumbaga nahandito na yung papasok na daw sa yung mga new idea. Yan, you will start or you need to start na ngayon na ano, mag-iipon ka na doon ng money, magkakaroon ka na ng solid beginning sa pag-i-start ng iyong goals sa buhay, ganyan. Mag-iisip ka na ng mga advanced thinking when it comes to your goal this time, no, sa nakikita ko dito. Kasi hindi ko nakitang stable yung ano mo. Kung may business ka, hindi ko nakitang medyo nagtamagilid yung business ng iba, no. Nakita ko may tumagilid na kaperahan or business man yan. No, nagkaroon ng mga problema, hindi gaanong naging maganda yung daloy ng perang pagpasok. Sa ngayon daw, magiging okay na siya kung magkakaroon ka daw ng layunin sa buhay. Yes, there's a good news ako nakita. Miracle, no, ang nakita ko dito. Hmm, may, bakit po? Tatanungin ko ha. Pwede nyo i-explain sa akin si ano? Di ba? The star, oh. May mga good news ka nga mangyayari sa'yo. Oo, may mga ano, oh, mini-wish ka. Mari may makikipag-communicate sa'yo. Dalawa ba anak mo? May mga makikipag-communicate sa'yo na malapit sa puso mo. Bakit may aalisan ka raw? Magpo-focus ka na ngayon, okay? Maraming makikipag-communicate sa'yo, May mga biglaang mangyayari, ako nakikita dito. Uy, oo nga. Maraming opportunity ang darating sa'yo. Maraming opportunity ang darating sa'yo, may mga makikilala ka na mga bagong tao or maraming tao ako nakikita dito. Hindi ko alam kung bakit. In a weeks, baka may ma-receive ka. May ma-receive kang text message from someone, baka biglang may magbayad ng utang, or may ma-receive ka daw. May ma-receive kang pera, valuable things, ganyan. Ako nakikita. And then nakikita ko sa iyo ito, the good news is there's a growth, no? Ako nakikita. Kumbaga, the health is growth, the renewal, ganyan. The miracle also is you will find your happiness. This time, you will find your happiness, joy, and fulfillment, no? Kumbaga, malalaman mo na at magkakaroon na may mga magaganap na mga pagbabago this time sa'yo in 40 days. You will find your happiness daw and fulfillment in life. Ganyan. Renewal to. Also, there's abundance ako nakikita. Happiness, abundance, and also balancing
and magkakaroon ng development sa'yo. Kung this is a health, yan, magkakaroon na ng healing, more in good health, yan. And then, kung dati is medyo nahihirapan ka sa pera, this time hindi na daw. Kasi malaki daw ang magbabago sa'yo. Kung dati nahihirapan ka how to create yourself in a new you ngayon this time daw. The good news is, lahat yon is papasok na yun sa'yo, no? Sa isip mo, ganyan, yung mga dapat mong gawin, ganyan. As in, a miracle talaga, a miracle. Yung iba sa inyo is babalik na daw yung lakas ng loob nyo, iba is yung mga surprise nga. Baka mabigla kayo, bigla na lang may nagbigay sa'yo ng tulong or pera or gift, malaki man o maliit yan, diba? May mga marireceive daw kayo. Tingnan natin yung idea. Nako, ang tagal na nito, ate. Ay, ano ba yun? Ano yan? Tapos na to? Okay. About what? May travel kayo? Parang dami yung achievement this time. Madami magbubukas sa inyo. Naku, bumaliktad na si Tahon. Tapos na po to. 2 beses na bumabaliktad yung the world mo. Okay. Okay, yung mga idea mo, we have the strength. Okay, ito na, magpo-focus ka na raw sa mga decision mo sa buhay mo. Kasi it's more on idea ako nakikita sa'yo, no? Magpo-focus ka na sa mga idea mo, magkakaroon ka na ng mga desisyon, magiging masyado ka ng matatag this time. Kung dati is nagkakaroon ka ng lack of trust to yourself, ang daming doubt mo sa sarili mo, na-hate mo yung sarili mo, nagigilty ka, or anything na hindi ka nakikinig to your intuition, this time is makikinig ka na raw sa intuition mo, no? Kumbaga, yung mga dinidesire mo dati at mga minamanifest mo, o yung mga unfinished business, kumbaga, is hindi pa siya natatapos. This time daw is, you will follow your heart. Kumbaga, dito na yung lakas ng loob, tibay ng loob, katatagan, no? Magpo-focus ka na talaga, no? Hindi ko nakikita na magmamadali ka this time, pero it's more on idea ako nakikita. Kumbaga, magiging patient ka dun sa mga idea na pupukusan mo this time in a 40 days. Kumbaga, magkakaroon din sa inyo ng level up. Okay, andito na yung magiging devoted na kayo ngayon more. We have the sun, di ba? Magiging happy ka. Yan, magiging devoted ka na ngayon sa mga goal mo, idea mo, sa family mo. Yan. As in, pagiging matatag at pagkakaroon na ng mga rules in life. No? Sa nakikita ko dito. Yung mga dating na-delay, yung mga dating nadi-delay at mga hindi nag-success, this time, nakikita ko na magkakaroon ka na ng idea how to achieve and to receive the fulfillment and the achievement and the happiness in your life this time, in a 40 days. Wow! Panalo! Diba? Handito na talaga si new home. Magkakaroon ka na ng decision making. Kumbaga, pagkakaroon na rin to ng disiplina. Diba? Kumbaga, you are the leader. Magiging leader ka na ng mga idea mo. May mga rules na. Dapat ganito lang, dapat ganun lang, dapat ganito, ganyan. Magkakaroon ka na ng organized na patakaran. Ano yung homeless? Diyos ko. Tapos na ba tong homeless na to? Naku, ang haba na nito ha. Ano nyo na lang yan ha. Kaya na bahala dyan. Pwede bang paka-explain sa akin? About. Ito na nga, lumabas na. Lumabas na! Tungkol sa ano? Oh my God. Totoo. Naku, devil, oh. Devil. Ingat ka. May babala sa'yo. You have a challenge this time, no? Okay. May challenge ka. Ibig sabihin, may tao na gagamitin ka. May tao na they using you. Maybe this a friend. Ima-mind games ka niya. Paniniwalaan ka niya sa sinasabi mo niya.
Or vice versa tayo, Tapos, iba dito anak eh. Iba dito anak. May bata dito na pasaway. Na mahilig manglinglang ng magulang. Oo, mahilig manglinglang ng magulang. Also, meron din ako nakikita na malapit sa'yo, maybe yung kapatid mo, asawa mo, or kaibigan mo, na lilinglangin ka raw. No? This a person na ang nakikita ko sa kanya, hindi mo mapapansin eh. Hindi mo mapapansin na nililinglang ka niya, dinadaya ka niya, hindi. Kasi siya ginagawa niya yung lahat. Maaaring ikaw rin ito ginagawa nitong tao na to, ginagawa niya yung lahat. Ginagawa niya yung lahat as long as hindi mo mapansin na niloloko ka niya. Or vice versa Parang meron siyang situation na may pagka-immature to eh. May pagka-immature. Parang masaya lang, basta masaya siya. Ganyan. Kaya ako nakikita rin siguro yung pagka-lungkot mo dito this time. Kumbaga kung itong tao na to is palainom ng alak, palasugal, ganyan. Kaya siguro wala siyang pera, ganyan. Wala siyang naiipon, or kung ano-ano yung mga binibili niya, mga ganon. Maaring itong tao na to is may addiction to sa sarili, ganyan. No? Kung ano may addiction na yun, hindi ko alam. No? Baka balbaero, lalakero, ganyan, palasugal, hindi nag-iipon ng pera, bili ng kung ano-ano, mga ganon, no? Ang nakikita ko dito. Maaaring may mga malalaman ka this time or maghahanap ka ng katotohanan. Pero nakita ko maghahanap ka ng katotohanan or kakausapin mo ata siya sa nakita ko dito. Ingat ka, no? Kasi may magliling lang talaga sa'yo. Lilinglangin ka. May tao dito na ginagamit ka lang. There's a person na disloyal. Disloyal, unfaithful. Yan, may mga kaibigan ka daw na, kaibigan o malapit sa puso mo na, ginagamit ka lang. Ingat ka lang din. Or maybe this is a third-party relationship. Sa iba kasi you have the devil also, no? Yan. Meron baka kaibigan or Basta may gumagamit sa'yo. May ginagamit ka lang niya. Sa kanyang pansariling Kumbaga hindi siya, user siya. Ganyan. May user na tao. May tao na babaero, lalakero, and may tao dito na na minsan hindi ko alam kung siguro yung kung may partner ka or vice versa, or kampante ka lang, no, sa nakikita ko dito. Hindi ko kasi nakikita na parang you keep your feelings this time sa nakikita ko dito. You keep your feelings. Sincere ka naman sa nakikita ko. Sincere ka. Kaso, parang may mga bagay na hindi mo daw makikita yung katotohanan. Dahil sa tao na to, kasi lililangin ka lang niya. Ingat ka pa rin. May matagas talaga ang ulo dito. Ingat ka Baka kung ito is related sa money, baka mawalan ka ng money Ingat ka. Huwag ka basta-bastang basta maging matalino ka. You will need to see the fact, no? See the fact before action, no? Ganun ka naman Palagi ka naman ganun. Trust your intuition this time. No, alam ko na maalalahanin ka. Alam ko, marami nga nagre-respeto sa'yo Nire-respeto ka. Alam ko naman, husay ka naman makitungo. Pero this time, kailangan mo na maging wise. Maging wise ka. Okay? Arigatou namaste. God bless.